Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabi kang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Awitin po natin ang awit ng pupuri. Diyos ng aming mga magulang, akayin kami at patnubayan. Iyong ilaw ng kabanalan, mula sa'yo yung walwalhatian. Ang pag-ibig na aming tinanggap sa aming bayan ay ilaganap. Ikaw nawa sa amin mag-ingat, kautusan mo'y aming matupad. Ipagkadya kami sa panganib ng kamay mo na mapagtangkilik. Palakasin mo ang aming bisig sa kapayapaan ay ihatid. Buhay ng aming bansa'y puspusin ng liwanag ng iyong luningning. Buong puso naming mamahalin ang ngalan mo'y aming pupurihin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Banal, pinupuri ka po namin sa kagandahan ng umagang ito. Sa pagkakataong kami po ay muling magkatipon-tipon upang sambahin at luwalatiin ang iyong banal na pangalan. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Maging kami po ay nasa aming mga tahanan o nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Panginoon, gabayan mo nga po ang iyong mga anak na magsisipaglingkod ngayong umagang ito. Gayon din po ang aming pastor na gagamitin mo upang maghatid ng iyong mensahe ng buhay. Dinadalangin po namin ang kaayusan ng kabuuan ng aming pananambahan ngayong umaga hanggang mamaya pong gabi. Lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa matamis ng pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Diyos dinggin ang daing, iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung lingin sa iyo'y mapiling. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa panahon po tayo ng mga pahayag at malasakit. Unang-una po ay atin pong batiin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan sa linggong ito. Ngayon pong araw na ito, December 5, Luz Dancel. December 7, Philip Fuliante. December 8, Pamela Esguera. Nandito po siya ngayon yata. At Rodelia Victoria. Ayun po, ang mami ko. Ayan. December 9, Ismael Sarangaya Jr., anak po ni Pastor. December 10, Cheryl Palacio at Reverend Irene Serafica. Gayun din po ang mga nagdiriwang na anibersaryo ng kanilang kasal. December 7, Adrian and Hesed Acuña. December 8, si Reverend Nugget and Ate Noemi Aquino. December 10, si Dr. June and Judge Maan Mendilio at si Kuya Tim and Reverend Irene Serafica. Kantahan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ngayon po ito natin, ating mga mata sa ating po mga darating na mga gawain. Magsisimula po ang ating simbang gabi mula December 16 hanggang 24. Ganap na alas 6 po ng gabi. Ang ating pong ang ating Christmas Joint Worship Service, ayan po, sa araw ng Kapaskuhan, 9 a.m. po. At ang ating Joint Covenant Worship Service sa December 31, alas 9 rin po ng umaga. Kasabay po yan sa Facebook Live ng ating church. Marami pa pong ibang announcement. December 8, magkakaroon po ng Christmas Covenant via Zoom din po. Ayan po. Sumunod po, magkakaroon din ang Southwest Metro Manila District ng kanilang Christmas edition na tinatawag po na Daily Dose of Devotion. Ayan po. Matutunghayan niyo po yan sa Facebook account ng ating pong district mula December 16 hanggang 25 sa ganap na alas 5:30 ng umaga. Yan po. Kung gigising po kayo ng 5:30, susundan po yan ng ating daily morning devotion tuwing alas 6 po yan ng umaga. Araw-araw po yan. At sa gabi naman po, patuloy pa rin po ang ating daily evening prayer sa ganap na alas 8 ng gabi, Monday to Friday naman po yan. Patuloy pa rin po ang ating midweek service dito po sa Sanctuary, kasabay po sa ating Facebook page sa pangunguna ni Pastor Lito Onilia. Ang ating pong Aking Kaibigan Ministry, patuloy pa rin po tuwing araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, 5 p.m. to 6:30 p.m. Ngayong araw po na ito, Sunday, Junior Worship Service, alas 10 po ng umaga, susundan po ng Sunday School ng mga bata sa ganap na alas 2 ng hapon. Meron din pong weekly devotion yung mga bata sa Facebook page. Matutunghayan po tuwing Biyernes, alas 10 po yan ng umaga sa Facebook page po ng Central.
Ang ating pong kabataan ay patuloy na meron po silang Sunday School tuwing alas 2 po ng hapon. Mamaya po via Zoom. At kanina po yung unang biyaya, 7 a.m. po yan hanggang alas 8 ng umaga via Messenger Room. Mamaya naman pong 1:30 ang Buklod Filipino. Ang Sunday School naman po ng mga Tagalog Chancel Choir ay sa ganap na alas 7 ng gabi. Ang Ilocano Choir naman po ay tuwing 1:00 ng hapon sa pangunguna ni Pastor Amor Molina. Meron din po ang Vesper Choir tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon via Messenger Room. At bago rin po yung sa WSCS tuwing Tuesday ng 5:30 p.m. sa pangunguna ni Pastor Onilia. Yan po, napaka-aktibo po at napakarami po nating gawain. Gayun din po, patuloy po ang gawain sa Rosario, Batangas. Pakita po natin ang kanilang video ng kanilang mga activities. At patuloy din po ang ating fundraising para po sa pagbili po natin ng lupa na tatayuan po ng ating satellite church sa Rosario, Batangas sa pangunguna po ni Reverend Nugget Aquino. Kahapon po ay nagkaroon sila ng feeding program at ano po, patuloy pa rin po hanggang ngayon. Mahigit 100 na po ang dumadalo, ang regular na dumadalo tuwing linggo ng pananambahan sa ating satellite church sa Rosario, Batangas. Yan po ating mga pahayag at patuloy po nating panalangin at sana po daluhan po natin ang ating mga activities. Ngayon po ay tinatawagan natin ang pamilya ni kapatid na Rolando at Presi Esguera para po sa pagsisindi ng ikalawang kandila ng Adbiento. Lumipas na ang 1 linggo ng ating sindihan ang unang kandila ng Adviento. Ito ay sumisimbolo sa pag-asa. Tinatanaw natin na ang pagdatal ng Panginoong Hesus ay nagdudulot ng pag-asa sa sangkatauhan.
Ito ang pag-asa na lumiliwanag sa gitna ng kadiliman. Ngayon ay ikalawang linggo ng Adbyento. Sindihan natin ang ikalawang kandila na sumisimbolo sa kapayapaan. Ganoon din ang pagdatal ng Panginoong Hesus ay nagdala ng kapayapaan para sa atin. Si Jesus ay hinula na ipapanganak ng isang birhen na tatawaging prinsipe ng kapayapaan. Siya ang kapayapaan na magliliwanag sa gitna ng pagkatakot, kabalisahan at pag-aalinlangan. Tayo'y manalangin. Panginoon, narito kami na iyong bayan na nagpapasalamat sa pagsilang ni Jesus. Tulungan mo po kami na lumago sa kapayapaan at ito'y lagi naming maging karanasan sa araw-araw naming buhay. Amen. Sa langit ay may awitan, iyong dapat pakinggan. Puri sa Diyos sa itasan, sa lupa'y kapayapaan. Langit ay ating samahan, ating papurihan, ang Haring walang hanggan. Jesus na ating buhay, tayo ay mag-awitan. Puri sa Diyos sa kaitasan. Inihiling ko po ang lahat na sandaling tumindig upang basahin ko sa inyo ang magiging tuntungan ng ating pagdidili-dili ngayong umaga. Ito ay nasa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang sumusunod, ganito ang isinasaad sa atin. Sina Anas at Caifás naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos," wika niya. At ganun din sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 3, ganito ang karagdagang paglalarawan sa ating lectionary text ngayong umaga. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng Ebanghelyo. Amen.
Atin po ngayong pakinggan ang mensahe ng awit na dadalhin sa atin ng ating koro sa kumpas ni kapatid na Francis Blances at kampanya ni kapatid na Christine De Vera. Purihin ang Diyos sa umagang ito at ganun din sa mga mensahe ng awit na ating naririnig. Kasama dyan ang awit ng ating koro. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating choir? Mga kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. Lalo na sa mga nasa kanya-kanyang tahanan at maging sa mga naroon sa malayong lugar, sa ibang bansa na nakikiisa at sumasama sa atin sa pagsamba tuwing araw ng linggo. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ay ipagdiriwang natin ang banal na hapunan at tuwing unang linggo ng buwan,
ito po ay ating itinataguyod bilang pag-aalaala natin sa buhay at ginawa ng Panginoon para sa atin. Ganon din, tayo po ay nakapaloob sa Advent season. Ito ang ikalawang linggo na ating tinitingnan, sinasalubong at pinaghahandaan ang pagsilang ng ating Panginoon na isang tradisyon, kaugalian ng Christian Church. Kaya naman, narito, nais ko pong anyayahan kayo bago natin tanggapin ang elemento ng banal na hapunan, magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay. At ang sentro po nito ay may kinalaman o reflection on the life of John the Baptist. The life of John the Baptist. Sandali tayong manalangin. O Diyos, hinihingi po namin ang inyong pala at ang inyong paghipo sa aming isipan, sa aming puso, upang madama ka namin at mangyari nawa ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang muli makapagpatunay kami ng liwanag sa buhay na naroon sa inyong banal na salita. Ito ang maging inspirasyon namin at maging lakas sa pagharap sa buhay sa araw-araw. Ito pong aming dalangin, kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, ang aking pong binasa sa inyo kanina na basis ng ating reflection o pagbubulay-bulay ay yan ang lectionary text o ito ang batayan ng pagdidili-dili ng sangkakristyanuhan. Ngayong umaga, may kinalaman sa buhay ni John the Baptist at tingnan natin kung ano ang mga mensahe na dinadala nito sa ating buhay. Mga kapatid, ang pagitan ng lumang tipan at bagong tipan ay 400 years. Ibig sabihin, bago dumating ang bagong tipan, ang sinundan nito ay ang lumang tipan na ang gap, again, ay 400 years. Ang ibig sabihin, sa kasaysayan ng bansang Israel, 400 years na walang propeta na nangangaral. Kung tawagin yan ay 400 silent years. Ang ibig sabihin din, 400 years ang lumipas bago ipanganak ang ating Panginoong Hesus na hinula ng mga propeta, pangunahin ni Propeta Isaias na isisilang ang ating Panginoon sa pamamagitan ng isang birhen na kinatawan ni Maria. Sa pagtatapos ng 400 years, diyan din dumating si Juan na tinatawag nating John the Baptist. At ang sabi sa ating teksto sa verse 2 ng Luke chapter 3 ay ganito: Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias.
dumating sa kanya ang salita, ang tawag ng Diyos. Nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral. Kaya siya ang unang propeta sa panahon ng Bagong Tipan. Sino ba si John the Baptist? Mga kapatid, ang mas detalye kung sino si John the Baptist ay naroon sa binasa ko rin sa inyo kanina. Sa Matthew chapter 3, verse 1 to 17, but narito ang buod upang ang ilang bagay na may kinalaman sa paglalarawan ng kanyang buhay ay makita natin, sapagkat andyan ang mensahe sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Si John the Baptist ay isang propeta. Ayon sa Matthew chapter 3, verse 1 hanggang 17. At ganun din sa Luke chapter 3, verse 1 hanggang 10 at 11. Isang propeta, si John the Baptist, na nangangaral at ang sentro ng kanyang pangangaral ay may kinalaman sa pagsisisi. Kaya't ang sabi niya sa kanyang pangangaral, "Repent and be baptized." Ganon din, inilalarawan sa atin mula sa banal na kasulatan na sa panahon na siya'y nabubuhay at taglay niya ito hanggang sa pangangaral, ang kanyang kasuutan o ang kanyang dinaramit ay hinabing balahibo ng kamelyo at ang kanyang sinturon ay ganon din yari sa balat ng kamelyo. Ang kanyang pagkain ay pulot-pukyutan. Ano pat, napakasimple o napakapayak ang buhay na ipinakikita sa atin ni John the Baptist na isang propeta na tinawag ng Diyos. Ano ang mensahe sa atin na makikita natin kay John the Baptist na naghanda sa daraanan ng ating Panginoon? Meron pong ilang bagay ang nais kong i-expose mula sa ating text at yan ang mensahe sa atin. Again, ano ang aralin o mensahe na dinadala ng buhay ni John the Baptist? Una, John the Baptist is a man of God, a man who speaks about the good news, living with simplicity, living a simple life. Pansinin niyo po yan. Si John the Baptist ay isang tao ng Diyos. Tao ng Diyos na nagsasalita, nangangaral tungkol sa mabuting balita, sa paghahari ng Diyos. At siya ay namumuhay ng simpleng pamumuhay. Pansinin niyo po yan. Yun ang
dinadala sa atin. A man of God, living with a simple life. Siya ay nabuhay sa simpleng pamumuhay nang walang maraming palamuti sa kanyang katawan. Again, ang kanyang damit, at ito nagpapakita ng kanyang simplicity. Ang kanyang damit ay simpleng hinabi na balahibo ng kamelyo, at ang kanyang sintron ay simpleng balat. Ganon din nayari sa balat ng kamelyo. At maging ang kanyang pagkain ay simple din. Sa maraming pagkakataon, ito ay ang sinasabi sa atin na pulot pukyutan. Pansinin niyo po yan. Mga kapatid, ang kanyang buhay ay wala sa karangyaan. At yan ang isa sa dahilan kung bakit maraming tao ang lumapit sa kanya upang magpabautismo. Pansinin niyo po yan. Yung kanyang simpleng pamumuhay ang isa sa maraming dahilan kung bakit lumapit ang mga tao sa kanya upang magpabautismo. At yan ay naroon sa Matthew chapter 3, verse 5. Ganito ang sabi, "At pumunta kay Juan ang mga taga-Jerusalem, ang mga taga-Judea, at ang mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at nagpabautismo sila kay Juan." Pansinin niyo po yan, mga kapatid. Matatalunto natin, matetrace natin, naririto kung bakit maraming mga tao ang lumapit at nagsisi ng kanilang kasalanan at pagkatapos ay nagpabautismo ng dahil sa atraksyon ng simpleng pamumuhay ni John the Baptist. Bagamat marami rin ang hindi nagpabautismo. Subalit, mas marami ang lumapit na attract mismo kay John the Baptist na isang propeta sapagkat sila'y naispirahan ng simpleng pamumuhay. And that is the call. Mga kapatid, diyan tayo dinadala ng ating pinagbubulay-bulayan ngayon. Ang panawagan at ang ekspresyon ng buhay, hindi lamang kay John the Baptist. Ito rin ang panawagan sa atin to live a simple life. Mas ma-attract natin ang ibang mga tao na lumapit sa atin, ganun din ng dahil sa simple living. Mas maniniwala ang tao sa atin sa simple appearance of life at hindi sa karangyaan, hindi sa pagiging maluho sa buhay, sapagkat ang pagiging marangya
At ang pagiging maluho, mga kapatid, ay buhay na nasa paglulustay. Kaya nga, meron din sinasabi sa aklat ni Santiago o sa Book of James, sa 1 Timothy, sa sulat ni Pablo kay Timothy 1 Timothy chapter 2, verse 9 and 10, ganito ang sinasabi niya. Ang mga babae ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang palamuting ginto, o hindi palamuting perlas, o mamahaling damit. Ang dapat nilang maging palamuti ay ang mabubuting gawa na nararapat sa mga sumasampalataya. Kapuna-puna. Ang sulat ni Pablo kay Timothy na ito ang makarating sa mga kababaihan at hindi lamang sa mga kababaihan noon at maging ngayon. Ang panawagan ay huwag mangyari na ang magiging pinakahiyas ng ating buhay ay ang mga palamuting ginto, ang mga palamuting perlas o ang mga mamahaling damit. Ang maganda na makita na maging kagandahan at katanggap-tanggap na ating buhay ay yung simpleng pamumuhay. Na nakikita rin sa mabubuting gawa na sumasang-ayon sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, again, kung merong dahilan na naimpluwensyahan ni John the Baptist ang mga tao upang totoong makinig sa Kanya, sa Kanyang pangangaral, na ang sentro ay pagsisisi at magpabautismo, sapagkat kasama sa Kanyang sinasabi ay yung katanggap-tanggap ang Kanyang buhay na nakita sa simpleng pamumuhay. Meron pong isang kasabihan na ganito ang isinasaad. Simple living resides in our heart. Simple living resides in our heart. Mga kapatid, ibig sabihin lang, sapagkat naroon pala ang simpleng pamumuhay na tumatahan sa puso. Hindi po ito maikukubli, hindi ito maitatago, ito rin ang lalabas mula sa puso ang simpleng pamumuhay na makikita at magiging atraksyon para sa iba. Idalangin natin, mga kapatid, na diyan tayo lumago. Lumago, tumahan, manatili sa simpleng pamumuhay. At hindi sa karangyaan. Hindi sa pagiging maluho, sa yan po ay paglulustay. Ikalawa, na makikita natin sa buhay ni John the Baptist na isang propeta,
yung yes, John the Baptist is a man of God, a man who is fearless in telling the truth. Narito si Juan Bautista ay isang propeta na walang pagkatakot, hindi natatakot na magsabi ng mga bagay na totoo. Yan din, i-expose natin na sa ating teksto, sa Luke chapter 3, verse 3. Although binanggit ko na sa inyo kanina ito ng 2 times. But again, this time, allow me to repeat it. Ang sabi ni John the Baptist, nang mayroong katapangan, repent! Repent and be baptized. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. Mga kapatid, ang background po niyan, yan ay sinabi ni John the Baptist sa harapan ng mga Hudyo na binubuo ng mga Saduseo na hindi naniniwala sa pagkabuhay ng mga patay. At ganun din sa grupo ng mga Pariseo na nabubuhay at nakatali sa pagsunod lamang sa mga batas. Pero again, narito si John the Baptist, isang fearless man na talagang magsasalita sa katotohanan at kung ano ang katotohanan. Narito si John the Baptist, hindi natatakot na magsalita tungkol sa kung ano ang tama, kung ano ang katotohanan, na ang katotohanan ay yung may judgment ang mga nasa pagkakasala at may kapatawaran sa mga nagsisisi. Si John the Baptist, mga kapatid, ay hindi nahihiya na magsabi ng totoo sa kanyang nalalaman, na may kapahamakan na mananatili sa mga nananatili sa pagkakasala at ganun pa rin tiyak naman ang kapatawaran sa mga umaamin ng pagkakasala. Mga kapatid, ang pagsasabi ng katotohanan ay may risk. Ang pagsasabi ng katotohanan ay may panganib. Hindi madali ang pagsasabi ng totoo sapagkat yan ay maaaring mag-ani ng pagtatampo ng iba. Maaaring yan ay magresulta, mga kapatid, ng ang iba ay masasaktan. Maaaring ito ang magbibigay sa atin na ang iba ay magalit sa atin. At ang mabigat, ang pagsasabi ng katotohanan ay maaring dalhin tayo nito sa pagbabanta ng buhay.
maaring makatanggap tayo ng banta sa buhay. At yan nga ang nangyari kay John the Baptist. Marami ang nagalit sa kanya. At sa bandang huli ng kanyang buhay, katulad din ng buhay ng Panginoon, dumating, nagresulta sa kamatayan. But still, mga kapatid, for John the Baptist, as a man of God, the choice is only to tell the truth. He was then brave enough to say the truth without fear, because the truth will set men free from the power of sin. At mismo, ang ating Panginoon Kristo, siya rin ang nagsabi nito sa John chapter 8 verse 32. Ito ang sabi ng Panginoon: makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo mula sa kasalanan. Pansinin niyo yan. Diyan natin maunawaan si John the Baptist. Hindi niya inalintana na mayroong magtatampo, na mayroong masasaktan sa pagsasabi ng katotohanan, na mayroong magagalit, sapagkat the only choice for man to be liberated from the power of sin is to tell the truth. Sa context ng pagsisisi ng kasalanan, that is the demand. Yan ang katotohanan. Ang hinihingi sa paglaya ng tao sa kapangyarihan ng kasalanan ay yung maging matapang, maging matuwid ang tao na sinasabi ang totoo, upang ang totoong ito, again, ang magpalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Hanggat hindi nakikita, naririnig, o napatutunayan na mayroong isang bagay na totoo at makatotohanan, mananaig at lalago ang kasamaan o ang pagkakasala ng sangkatauhan. Kaya mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng katapangan na masabi natin ang totoo kung ito ay kailangan upang ito nga ang magpalaya sa iba na naaalipin pa rin ng kasalanan. Idalangin natin. Tulungan tayo ng Panginoon na marating natin ang katulad ng katapangan ni John the Baptist, na siya'y nandun lang sa panig ng totoo, hindi matitinag, at ito ang kanya sinasabi sapagkat
Ito ang tumutunaw. Ito ang dumadaig sa kadiliman, dumadaig sa kasalanan at dahilan na ang tao, katulad ng sinabi, marami ang nagsisi at nagbalik loob sa Diyos at nagpabautismo. Ang huli, dito po ako magtatapos, na makikita natin kay John the Baptist. He is a man that brings people to Christ. It sounds elementary. Actually, this is basic in our concept of evangelism. Yes, let us now be conscious that John the Baptist is not only a prophet at this point, but at the same time, he is what? An evangelist. Dinadala niya ang tao sa Panginoon sapagkat sila ay wala pa sa Panginoon. At makikita natin yan sa ating teksto. Ganon din sa Matthew chapter 3 verse 11. Pansinin po ninyong mabuti. Ang sabi ni John the Baptist sa mga tao, binautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit, ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy, siya ay makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagapagdala ng kanyang sandalyas. Mga kapatid, ano ang nakapaloob dito? Yes, nangaral si John the Baptist at nagbaptize. Pero meron siyang higit na ipinakita. Ang sabi niya sa mga tao, narito, merong higit na dumarating na kasunod ko kaysa sa akin. Siya ay higit at mas makapangyarihan kaysa sa akin. At makikita yan sa pamamagitan ng pagbabautismo ng Espiritu Santo na darating sa inyo. Sa katunayan, ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat man lamang na magdala kahit ng kanyang sandalyas. There we find the point. Mga kapatid, yung sabihin ni John the Baptist na masigit ang dumarating na kasunod ko, mas makapangyarihan kaysa sa akin. At pagkatapos, hindi ako karapat-dapat kahit na magdala ng kanyang sandalyas, dinadala ni John the Baptist ang isipan ng tao sa Panginoon. Dinadala ni John the Baptist ang puso ng tao sa Panginoon. At huwag sa kanya titingin. In fact, napakaliwanag. Wala sa akin ang power, wala sa akin ang kapangyarihan. Naroon sa kasunod ko, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang buhay ni John the Baptist. Hindi siya ang sentro ng pagbabago ng buhay ng tao. Dinadala niya ang isipan
ang paningin ng tao sa Panginoon. Dinadala ni John the Baptist ang puso ng mga tao sa Panginoon. Na dapat ma-encounter, makatagpo ng tao upang maranasan ang biyaya ng pagpapatawad na nangyari na marami ang nagsisi, tumalikod sa kasalanan at nagpabautismo. Mga kapatid, that is the call. Tayo man na nagsasalita tungkol sa Panginoon, narito ang panawagan. Magsalita tayo sa Panginoon na nadidinig ng iba, maaaring sa isang forma ng Bible study o ng Sunday school, maaaring sa isang forma ng kwentuhan o ng isang fellowship. Huwag tayong padadaya, huwag tayong makalilimot na sa ating pagsasalita tungkol sa biyaya ng Panginoon, tungkol sa pagpapatawad at pagliligtas ng Panginoon, yung ang tao, ang kanilang isipan, ang kanilang puso ay dinadala natin sa Panginoon at huwag masentro sa atin. Mga kapatid, sa pagtatapos, nangyayari. Sana hindi dapat mangyari. Nagagamit ang television, nagagamit ang radio, may mga nagsasalita, parang isang patutuo na ang kanilang nasasabi ay kung ano ang ginagawa nila sa Panginoon. Na dapat ang ating ipakita, ipadama, ay yung kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Doon natin dapat dalhin ang tao. Hindi sa kung ano ang mga kabutihang ginagawa natin. Para sa Panginoon. At yan ay katulad ng kung natatandaan ninyo, may dalawang lalaki. Ang isa'y makasalanan at ang isa ay pariseyo. Pumasok ng templo at doon pa lang sa pintuan, sila'y nananalangin. Ito isang talinghaga. Ang sabi ng pariseo na napakagaling sa kautusan, ang sabi niya sa kanyang panalangin ay ganito, O Diyos, salamat po sapagkat hindi ako katulad ng taong ito na isang publikano na makasalanan. Nagpapasalamat po ako sapagkat ako'y nag-iikapo. Nagpapasalamat po ako sapagkat ako'y nag-aayuno. Nagpapasalamat po ako sapagkat ako'y nagkakawang gawa. Nagpapasalamat po ako sapagkat ako'y active sa pagsamba. Pero, salamat, pero isang publikano na kung tawagin ng mga pariseo ay mga makasalanan. Sa kanyang pananalangin, ang sabi niya, at dinadagukan ng kanyang dibdib, Panginoon, patawarin niyo po ako na isang makasalanan. Ang kanyang puso at ang kanyang isipan ay totoong nasa Panginoon at wala sa kanyang sarili. Ang pariseo, ang sarili, ang itinataas. Ang sarili, ang dinadakila. Sa mensahe, sa buhay ni John the Baptist, dumarating na kasunod ko ang mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang sandalyas. Pinakikita sa atin na
ang Panginoon ang dapat nating itinataas. Ang Panginoon ang dapat nating dinadakila sa buhay nating ito. Lalo na sa panahon na tayo ay nasa paglilingkod. Manalangin tayo, mga kapatid. Sana laging hipuin ng Panginoon ang ating buhay na nadadala natin ang tao na tumingin, dumama, lumbalabalhati sa Panginoon at hindi yung tayo ang makita na mas magaling at mas mabuti kaysa sa iba. Sapagkat ang panawagan in succinct word mula kay John the Baptist, we are called to bring people to Christ, to exalt Christ, to adore Christ, and not ourselves. Tayo po ay ground, lupa, tinutuntungan lang ng Panginoon upang itaas siya sa buhay ng iba at sa buhay nating ito. Andiyan ang karnasan na merong lalapit, makikinig sa atin, maniniwala sa atin, at magsisisi ng kasalanan nang dahil sa ganyang kapahayagan ng buhay. Humayo po tayo na mabuhay sa simpleng pamumuhay. Kalawa, humayo tayo na mayroong katapangan, dalangin natin na magawa natin ang magsabi ng totoo. Lalo't sa panahon na ito'y kinakailangan. At ganun din, humayo tayo na ang layunin natin sa buhay ay ang Panginoon. Ang itaas natin sa buhay natin, maging sa buhay ng iba. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Maraming po salamat, Pastor, sa mayamang mensahe ng buhay na inyong dinala sa amin ngayon. Atin po ngayon dalhin ang ating mga handog at kaloob dito po sa harapan para po sa kanilang mga nasa tahanan. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga handog at kaloob sa bank accounts po na naka-flash sa inyong mga screen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga handog
buong puso po naming niaalay, kalakip ang dalangin na magamit po ito ng wasto para sa ikalalago ng iyong iglesia, mas ikararangal ng iyong pangalan at ikapalagpapalaganap ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon at kakayahan namin makapagbahagi ng aming mga tinatangkilik. Lahat po ng ito ay nagmula sa iyo at malugod po naming ibinabalik sa iyo, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa panahon po ng ating pagdiriwang ng banal na hapunan, patuloy tayong magdili-dili sa ating narinig na mga mensahe mula sa awit, sa pasimula ng ating pagsamba, hanggang sa ngayon at hanggang sa mamaya, upang lalo tayong makadama na ang Diyos ay totoong nangungusap at sumasa atin. Hinihiling ko po ang ating communion stewards na dumako sa harap, ang kapatid na Lemuel at kapatid na Gemma, konsehala natin, Kimpo, upang mangyari na maitaguyod natin ang banal na hapunan ng may kaayusan. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, babalik po tayo sa dati nating ginagawa o kasanayan. Natatanggapin natin ang elemento ng banal na hapunan na ang lahat po ay luluhod upang tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na yan ang simbolo ng buong pagkatao ng Panginoon. Wag po tayong magsisiksikan. Atin pong tingnan kung gaano kalayo ang isa't isa bago po tayo lumapit at sumunod na tatanggap upang maitagoy din natin ang health protocol sa panahon ng ating pagsamba. Kaya narito, maging kayo po na nasa inyong mga tahanan na kasama sa pagsambang ito. Alam po ninyo, alam natin na ang unang linggo ng bawat buwan ay pagdiribang sa banal na hapunan, kasama po kayo rito at kaisa, nagagawin ito ng sama-sama. Sa ganyan diwa, narito, mga kapatid, ang mesa, ang hapag, o ang dulang ng Panginoon ay bukas na. Ito ay para sa lahat, walang itinatangi. Higit at higit, ito ay naroon ibinibigay sa mga nangangailangan. Sila na mga mahihina. Sila na may struggle sa buhay spiritual, maging struggle sa mga bagay na material. Narito ang Panginoon, aalalahanin natin upang sa pagtanggap natin ng elemento, ang tinapay at ang katas ng ubas, sinasariwa natin, binubuhay natin ang muli nating pagtanggap sa Panginoon upang siya ay masa atin. Kaya pakinggan nyo ang mga pananalitang ito. Kayo na tunay na lumalapit sa Panginoon sa diwa ng kababaan, handang kumilala sa mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Lumapit kayo sa dulang ng Panginoon, sapagkat ang wika ng Panginoon, ang sino man na lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Tayong lahat ay manalangin. O Diyos, kinikilala po namin ang mga kasalanan at kasamaang sa tuwi-tuwi ay aming nagagawa sa pag-iisip, salita at gawa laban sa iyong kalooban. Tunay na pinagsisisihan namin itong aming nakaraang sala at kamalian, kasama ang aming pagpapabaya sa aming pananagutan na nagsisimula sa tahanan tungo sa iglesia at pamayanan. Kami nga ay kulang sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa. Patawarin mo po kami, Ama,
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa dugo niyang tumigis, sa lako ay nalinis, ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. Manatili po tayo nakatayo. Tanggapin natin ang katiyakan ng kapatawaran, ganun pa rin sa pamamagitan ng panalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa iyong dakilang kaawaan ay ipinangako ang kapatawaran sa kanila na nagkakasala. Mahabag ka po sa amin. Narito, patawarin at iligtas mo nawa kami sa kapahamakan na naghihintay sa amin. Tunay nga, inihingi namin ang masaganang habag mula sa iyo upang kami ay iyuring linisin sa lahat ng aming kalikuan at kasamaan na aming nagawa sa mga nakaraang mga araw. Dalhin mo nawa kami sa masaganang buhay dito sa lupa at sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tuwina'y madama na ako'y nililinis ang tapat mong pagsinta, Panginoon, ako'y ilapit. Amen. Mga kapatid, itaas ninyo ang inyong mga puso. Aming tinataas sa Panginoon. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Pwede na pong maupo ang lahat. Magpatuloy tayo. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Kunin at kanin niyo ito sa pag-aalaala na si Kristo ay namatay para sa inyo. Nung gabing ipagkanulo ang ating Panginoon sa huling hapunan, ating inaalaala ngayon, kanya pinagpira-pirasoon tinapay upang ipamahagi sa mga alagad, na gagawin natin ngayon para sa inyo, alalahanin natin siya sa tinapay na ito. Matapos ang hapunan, dinampot niya ang saro ng bagong tipan, at ang kanyang wika, ito ang aking dugo na mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Inumin niyo ito at kayo maging mapagpasalamat. Ang saro ng bagong tipan, ibinibigay sa atin, katas ng uba, sumisimbolo sa kanyang dugo, para sa ating kapatawaran. Amen. Habang tumutugtog po ang ating organist, narito, katulad ng sabi ko kanina, magsimula tayo sa harapan, luluhod po kayo, take your time, observe distancing, observe your distance sa mga kapatid para po sa ating health protocol. At ang ating pong stewards ang maghahatid sa inyo ng elemento ng hapunan. Sige po, magsimula na po tayo. Luluhod po kayo dito sa harap. Yung iba, pwede rin pong tumayo. Sige po. Hindi ko maisip kay laking iwagan, kay laking paghinga, pagpapakasakit, sala naming ng iyong
Sige po, kayo na tumanggap na ng elemento ng hapunan. Ang tinapay sumisimbolo sa katawan ng Panginoon at katas ng ubas sa kanyang dugo. Humayo po kayo na muli niyo pinagtibay ang pagtanggap sa kanya. Then next, nariyan ang tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon, ibinibigay sa inyo. Inyong kanin at kayo maging mapagpasalamat. Ganon din ang katas ng ubas, simbolo ng kanyang dugo, inyong inumin. Ganon din kayo maging mapagpasalamat. Sige po, matapos po niyong tanggapin ang elemento, babalik po tayo sa upuan at patuloy na magbulay-bulay. Ay walang mapagsidlan, di kinakailangan aking pangwariin kung bakit Tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon, binibigay sa inyo inyong kanin at kayo maging mapagpasalamat. Ang katas ng ubas, simbolo ng kanyang dugo, inyong inumin, kayo maging mapagpasalamat. Purihin ng Diyos sa inyong buhay mga kapatid. Matapos nyo tanggapin ang elemento ng hapunan, maaari po tayong bumalik sa upuan at patuloy na magbulay-bulay. Huling panawagan na po. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan at patuloy na magbulay-bulay. Amen. Atin po ngayong awitin ang awit ng pagtatalaga at pagpasalamat.
sa kapong kaluluwa, sumuha ay sukat na makapuga sa laokol, pero ng Diyos. Abang Lumalangoy sa sigalot at linggatong at ng huwag maparol ang puling korderong poon. Sa aking apat maralita, bulag ang isip at dukha, magdalang habagat, awa korderong Diyos na dakilan. Akong Ama ay tanggapin, sa sakit ay pagalingin, at hanguin sa hilahilokor, derong masin tayo manalangin. O Diyos, tunay po na iniwan namin ang mga kaabalahan dito sa lupa. Sadya kaming nagsasama-sama na sinasamba ka, ikaw ang aming niluluwalhati sa buhay naming ito. Lalo't kami ang totoong nangangailangan sa iyo, O Diyos. Salamat sa katiyakan ng kapatawaran na sa aming ginawang pagsisisi kanina ay ibinigay nyo na ang pagpapatawad para sa amin. Salamat po. Kaya patuloy ang aming pagpapasalamat sapagkat kaming lahat ay tumanggap ng inyong biyaya. Ang inyong sarili, O Diyos, na nahayag kay Kristo Jesus, ibinigay niyo sa amin. Inaalaala namin ngayon ang pasimula ng kanyang buhay sa kapanganakan, at sa tuwiran inaalaala na rin namin ang kanyang kamatayan na ang dahilan ay ang aming kasalanan. Salamat po sa kaligtasan na sumasa amin ngayon. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng mga kaarawan. Kasama po ng anibersaryo ng kasal. Loobin niyo po na maging matingkad, maging makulay, at maging makaranasan ang kanilang buhay sa kabila ng may mga pagsubok at mga alalahanin, upang sila'y lalo pang maging mapagpasalamat. Ito po'y lumago, hindi lamang sa pagbilang ng taon, kundi lumago sa pakikipagrelasyon sa inyo. Dumadalangin po kami, O Diyos, sa aming mga kapatid na nasa karamdaman pa rin, ang kapatid na Torts, ang kapatid na Bebot, na mabibigat ang kanilang karamdaman sapagkat dinadialysis. Aliwin niyo po sila, O Ama. Palakasin pa rin ang katawan at mapatunayan ka na matapat
at makatarungan kahit merong mabigat na karamdaman. Ang kalooban niyo po ang mangyari sa kanila, bagamat ang gusto namin sila'y gumaling, o Diyos, yan ang aming kahilingan. Aliwin niyo rin ang kanilang mga kasambahay, ang kanilang asawa, mga anak na nakikiisa sa ganyang karamdaman. Narito ang kapatid na Sinya, o Ama, dumadalangin pa rin at may dinaramdam sa pangangatawan, ibigay niyo pong karapat-dapat na kagalingan at kalakasan sa Kanya. Patuloy niyo palakasin din ang aming kapatid na Jun Abad, nagpapagaling pa rin, o Ama, mula sa karamdamang Kanyang tinataglay. Narito kasama ang Kanyang asawa, ang pamilya, sa pangalan ni Jesus. Patuloy nawa siya lumakas at gumaling. Narito rin si Andrian Christian Lang Austria, magbo-board exam sa December 5 and 6. Loobin niyo po, kahilingan namin sa kanyang pag-aaral at pagpapagal sa'y makapasa sa board exam na ito nang dahil sa pagkakaloob niyo ng karunungan at kaalaman. Ama, huwag niyo po lampasan sana ang aming mga kahilingan. Narito sila, mga nakaluhod. Ang iba ay nasa kanya-kanyang tahanan. Ano man ito, pangpamilya, may kinalaman sa hanap buhay, may kinalaman sa karamdaman, may kinalaman sa pamayanan, bagay na may kinalaman sa kagipitan o banta. O Diyos, ipagkaloob niyo po sa inyong mga anak na ito ang karapat-dapat sa kanila. Sila na mga dumudulog ngayon na magkakasama kami. Pagpalaan niyo po kami, maging aming bansa. Ikaw na ba ang manaig sa kabila ng may mga korupsyon, at magkaroon kami ng pagkakataon na mabuhay pa rin sa kasaganaan sa kabila ng may pakikipaglaban. Kasama ng aming church, o Ama, lumago ito sa pagmimisyon at paglilingkod sa loob at labas ng iglesia. Pansamantala po, yan ang aming dalangin sa oras na ito't kahilingan na hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang lubos na mag-iiyo, ako kapag inubos mo, ay lumudulog na to sa iyo, Diyos na purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sangnilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Mga minamahal, patuloy na bang lumago tayo sa buhay na kaloob ng Diyos amang nasa langit, kasama ng Kanyang biyaya na hayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang pakikpisang tanglaw ng banal na Espiritu, ito sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Merciful Savior,